ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang perpektong relasyon, ngunit hindi tama na tayo ang magiging dahilan upang tuluyang masirang pagsasamang ating iniingatan. Minsan kapag kinukulong ang isang ibon ay mas lalo lang niyang gustong lumaya at kumawala. Ikaw kabarangay, maluwag ka ba sa iyong partner? Dear Papa Dudut, habang may buhay, may pag-asa. Yan ang lumang kasabihan na tinanim ko sa aking isipan simula pa lamang noong kabataan ko. Pero habang may buhay ay meron ding pagsubok. At yon ang mga karanasan na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sobrang hilig ko talagang makinig ng radyo hanggang isang araw ay napakinggan ko ang programa ninyo. Simula noon ay naging libangan ko na ito habang tumatao sa negosyo kong tindahan ng mga pruta sa lugar namin sa Pasig. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking istorya, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Reggie. 45 years old at tubong Bagong Ilog sa Pasig City. Babae po ako, pangalang lalaki lang. Meron akong 3 anak sa kinakasama ko noon na pangalanan na lang nating Arnel. Bali, 3 taong kaming magkasintahan bago kami nagpakasal taong 2001. Sakto kakatapos ko lang din noon sa kolehiyo. Magsisimula ang lahat 1 buwan mula nang maikasal kami, Papa Dudut. Mahal, bakit nakabihis ka naman yata ng formal dyan? May lakad ba tayo na hindi ko alam? Para makapagbihis na rin ako. Nako mahal, wala naman tayong lakad. Saka ako lang ang aalis. Ha? Saan ka pupunta? May job interview kasi ako. Tagal na nun nakaschedule eh. Kinakabahan nga ako pero naniniwala ako na makakaya ko naman lusutan yun. Ano? Teka, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yung tukol sa bagay na to? Pasensya ka na kasi nawala na rin sa isip ko. Paanong nawala sa isip mo? Pwede ba yun? Oo naman. Maniwala sa'yo. Sinadya mo talaga na hindi sabihin sa akin eh. Bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko sa'yo. Basta, hindi ka pupunta dyan sa interview mo na yan, sinasabi ko sa'yo. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Nakabihis na ako oh. Kaya nga magpalit ka na ng damit mo, mahal. Huwag ka na umalis. Hindi mo na kailangan pumunta sa interview o magtrabaho pa kasi kayang-kaya na kitang buhayin. Seryoso ba yan? Alin? Yung sinabi ko na kaya na kitang buhayin? Oo, pati yung ayaw mo akong pagtrabahuhin. Hindi kasi yan yung unang beses na sinabi mo yun sa akin eh. Sinabi mo na rin sa akin yan nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Buti naman natatandaan mo pa. Kasi seryoso ako nung sinabi ko yun. Ayaw kita magtrabaho. Gusto ko na ako nalang gagawa nun kasi ako ang padre de pamilya. Sana maintindihan mo na wala naman akong masamang intensyon dahil lang pinagbabawalan kita, mahal. Naiintindihan ko naman, pero hindi ko pa rin mapigilang malungkot. Bakit ka naman nalulungkot? Kasi alam mo naman na pangarap kong makapagtrabaho, di ba? At kahit na may trabaho ka na at kaya mo naman akong buhayin, gusto ko pa rin sanang subukan at samantalahin yung pagkakataon na wala pa tayong anak. Alam ko, pero di ba ang mga babae ay dapat nasa bahay lang at ang mga lalaki ay naghahanap buhay? Paano na lang kung magkaanak na tayo? Paano mo maalagaan yung baby natin kung pumapasok ka sa trabaho? Kita mo na, hindi ka nakasagot kasi alam mong tama ako. Marami sa mga mag-asawa nagkakahiwalay kasi madalas di sila magkasundo dahil yung asawang babae ay mas abala pa sa trabaho niya kaysa asikasuhin ng pamilya at mga anak nila. Karamihan din sa mga anak napapabayaan lang. Paanong di mangyayari yun kung hindi naman nasusubaybayan ng isang ina ang paglaki ng mga anak nila, di ba? Ayoko mangyari yun sa pamilya natin. Kaya please lang, huwag ka nang pumunta dyan sa interview mo. Nanghihinayang lang talaga ako.
Matagal ko rin kasi hinintay ito eh. Sigurado na ilang araw ko rin itong iisipin at kahit sa pagtulog ko, maaalala ko pa rin to. Basta isipin mo na lang na mas pinili mo yung pamilya natin kaysa sa pangarap mo. Makakalimutan mo rin yung tungkol sa bagay na yan pag tumagal-tagal. Tsaka baka panahon na para palitan mo yung pangarap. Paano ko naman gagawin yun? Itatak mo sa isip mo na dapat mas mahalaga na sa'yo yung pamilya natin at wala nang iba. Ako, ikaw, at ang magiging mga anak natin. Dapat pamili lang natin ang prioridad mo, mahal. Hindi ibang tao, hindi kaibigan mo, o kahit na anong trabaho pa yan. Ako yung lalaki sa pamilya. Ako yung padre de pamilya, kaya ako na rin ang bahala sa lahat. Dito ka na lang sa bahay at maging mabuting asawa sa akin. Papadudot istrikto ang asawa kong si Arnel at kung ano ang sinabi niya ay yon ang masusunod. At isa na nga doon ay ang pagbabawal niya sa aking magtrabaho kahit na gusto ko sanang makatulong sa kanya at habang wala pa naman kaming anak. Pareho naman kaming college graduate at ang laki ng panghihinayang ko sa aking kurso dahil hindi ko man lang nagamit. Pero dahil nga ayaw ng asawa ko na magtrabaho ako ay nagpasakop na lamang ako sa kanya. Ang ibig sabihin ay sinusunod ko siya, papadudot. Lumipas sa mga buwan at na-promote si Arnel bilang manager ng isang kilalang fast food chain na matagal na niyang pinagtatrabahuhan simula pa lamang nag-aaral kami. Marketing management kasi ang tinapos niya at masaya naman siya sa usad ng kanyang karera ng mga panahong yon. Samantalang ako naman ay naging abala sa pagiging housewife. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil naaasikaso ko ng mabuti ang munti naming pamilya ni Arnel. Pero nandun pa rin ang lungkot at panghihinayang sa ibang bagay na pwede ko pa sanang magawa, lalo na yung may kinalaman sa inaral ko. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay graduate ako ng accountancy. Noong sumunod pang buwan ay nabuntis na nga ako at naging maselan yon kaya pansamantala kong nakalimutan ang aking lungkot tungkol sa mga bagay na hindi ko na magagawa dahil magiging nanay na ako. Sa halip ay nag-focus ako sa aking pagbubuntis hanggang sa matagumpay kong naisilang ang panganay naming anak ni Arnel. Sa awa naman ng Diyos ay malusog naman ang baby girl namin. Makalipas nga ang 3 buwan matapos kong manganak ay may binalita ang mister ko sa akin, Papa Dudut. Mahal, gising ka na. Luto na yung almusal natin. Pwede bang matulog muna ako kahit 5 minuto pa? Pwede naman, pero kakain ka pa. Sayang naman yung niluto ko, mga paborito mo pa naman yun. Talaga? Sige, babangon na ako. Pagkatapos mong mag-inat, pumunta ka na dun sa mesa para makakain ka na. Dito muna ako sa kwarto kasi may mga tupiin pa akong damit na hindi ko nagawa kahapon. Gawa nang nag-alaga ako kay baby. Sandali. Bakit? Bakit malungkot ka, mahal? May nangyari ba? Ha? Kilala kita. Alam ko na may nangyari base sa reaksyon ng mukha at boses mo. Tsaka kanino ko pa napapansin na salubong yung kilay mo. Kaya sabihin mo na sa akin kung may problema ba. Sige, pero umusog ka muna kasi uupo ako sa kama. Tabihan kita para magkausap tayo. Buti pa nga. Umupo ka na rito sa tabi ko. Ano ba kasing nangyari? Hindi kasi ako mapakali, mahal. Saan? Bakit? Kasi 1 linggo na akong hindi dinadatnan. Tapos naisipan kong mag-PT kasi malakas yung hinala ako na buntis ako. Oh, tapos? Nag-PT ka nga? Oo. Anong resulta? Positive. Buntis ulit ako, mahal. Yahoo! Ang galing naman! Nakadalawang anak agad tayo! Pwede bang huminahon ka lang? Baka magising yung baby natin. Sige ka, ikaw magpapatahan sa kanya pag umiyak siya. Ay, oo nga pala. Pasensya na kasi na-excite lang talaga ako. Hindi ko napigilan.
Buti ka pa, masaya. Ako kasi hindi. Ha? Bakit naman? Biyaya kaya yung mga bata? Andun na tayo sa biyaya nga yung mga bata, pero kasi 3 buwan pa lang yung panganay natin. Tapos magkakababy ulit tayo. Pag pinanganak ko yung pangalawa natin, siguradong hindi na ako magkakandaugaga sa pag-aalaga sa kanilang dalawa. Diyan pa nga lang sa panganay natin, hindi ko na magawang maligo o makapagsuklay ng buhok man lang kung wala ka rito para buhatin yung baby natin. Ngayon pa lang, nakikita ko na mahihirapan ako ng husto. Alam nga namang hindi mo ituloy yung pagbubuntis mo nang dahil lang sa bagay na yon. Gusto mo ba na ipalaglag natin yung baby natin? Kilabutan ka nga sa sinasabi mong yan. Bakit ko naman gugustuhin ipalaglag yung anak natin? Hindi ko naman sinabing gusto mo. Pero nagrereklamo ka na mahihirapan kapag naging dalawa na yung baby natin. Kaya yan lang yung nakikita kong solusyon para di ka na mahirapan. Kabaliwan pa rin yun kasi anak natin yung pinag-uusapan natin dito. Gusto mo bang usigin ako ng konsensya ko habang buhay? Siyempre hindi. Pasensya ka na kung nasabi ko yun. Medyo magulo na rin kasi isip ko. Hindi ko na alam yung gagawin. Baka kasalanan ko rin naman kasi lumalabas na nagrereklamo ko. Mga anak naman natin yung inaalagaan ko. Hayaan mo na. Wala ka naman masamang ginawa kaya wag mo nang sisihin yung sarili mo. Hindi ko lang din mapigilang matakot kasi ligtas ba sa akin na magbuntis kahit halos kapapanganak ko pa lang? Ligtas naman siguro pero hayaan mo. Dahil magpapaalaga naman tayo sa doktor. Hindi kita pababayaan ngayong daladala mo dyan sa sinapupunan mo yung pangalawa nating anak. Salamat, mahal. Walang anuman. At salamat din kasi sobra mo akong pinasaya ngayon na unti-unti nang lumalaki ang ating pamilya. Papa Dudut, may nangyari sa amin ni Reggie makalipas lamang ang 3 buwan matapos kong ipanganak ang panganay namin. Bumalik na rin kasi sa normal ang menstruation ko pagkalipas ng 2 buwan dahil hindi naman ako breastfeeding. Nung una ay ayaw ko pang magpagalaw kasi pakiramdam ko ay hindi pa ako nakakaraos mula sa panganganak pero nagtatampo at sa katagalan ay nagagalit na sa akin ang asawa ko. At dahil uso noon ang mga lalaki naghahanap ng ibang babae kapag hindi na pagbibigyan, ay natakot ako ng husto. Kaya naman tinis ko na lamang ang sakit sa aking katawan na nararamdaman ko ng mga panahong yon para mapagbigyan ko lamang ang gusto ng asawa ko. Pero hindi ko akalain na mabubuntis niya agad ako. Aaminin ko na gumuho ang mundo ko nang nalaman ko na magkaka-baby ulit kami ni Arnel dahil nga maliit pa ang panganay namin. At mas lalo kong naisip na imposible na akong makapagtrabaho nito kasi matatali ako sa pag-aalaga sa mga anak namin. Akala ko noong una ay sweet yung hindi ka gustong pagtrabahuhin ng asawa mo. Lagi kasi yung sinasabi sa akin ni Arnel kahit na noong hindi pa kami kinakasal. Pero habang tumatagal ay lumiit ng lumiit ang mundo ko na umiikot lang sa 4 na sulok ng bahay namin at pakiramdam ko ay nasasakal na ako sa aming relasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inopen up ko kay Arnel na nangangarap pa rin ako makapagtrabaho para magamit ko naman ang pinag-aralan ko. Pero nagalit lamang siya sa akin at sinabi niyang makontento na lamang ako sa pagiging nanay sa mga anak namin at asawa sa kanya. Masama ang loob ko pero nag-focus na lamang ako sa panganay namin at sa pagbubuntis ko sa pangalawa naming anak. Hindi nagtagal ay nakaya ko namang pagsabayin ang pagdadalang tao habang nag-aalaga ng bata. At dumating yung araw na matagumpay ko ulit na naisilang ang anak namin. Kaso, makalipas lamang ang 5 buwan pagkatapos kong mga anak ay nabuntis na naman ako ni Arnel. Mas lalo kong naisip na nilalayo ako ng asawa ko na matupad ang kagustuhan kong magtrabaho kapag malaki na ang mga anak namin. Kaya nga nagpatong-patong na lamang ang mga sama ng loob ko sa kanya. Pero ayoko naman yung dibdibin masyado dahil kailangan pa ako ng mga bata at nang ipinagbubuntis ko ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Sino yung kausap mo kanina? Ha? May kausap ba ako? Oo, meron. Ikaw na rin sumagot sa tanong mo. Pero hindi ko siya kilala. Kaya tinatanong ko kung sino siya at kung bakit kailangan mo siyang kausapin. Hindi mo ako kailangang sigawan. Naririnig kita, Arnel. Magkaharap lang tayo, oh. Kumalma ka nga dyan. Kakalma ako kung sasagutin mo na yung tanong ko. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero mabait naman siya kaya kinausap ko. At kaya pala todo ngiti ka rin dyan, no? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi pa ba halata? Nagseselos ako. Bakit mo naman pagseselosan yung tao? Wala naman siyang ginagawa. Nagkwentuhan lang kami sandali kasi tinanong ko siya kung bago lang ba siya sa kinukuhanan natin ng tubig. Sa ngayon ko lang din siya nakita kaya kinausap ko. Bakit kasi kailangan mo pa siyang tanungin? Hindi ka na lang manahimik dyan at pabayaan mo yung tao na magtrabaho. Masyado kang pabida at madaldal. Sobra ka naman magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo para lang sa kaalaman mo. Teka, bakit nakabihis ka? Saan ka pupunta? Makikipagkita ako sa kaibigan ko. Nagsabi ako sa'yo kagabi tapos tumango ka na lang nun dahil inaantok ka pa. Inaantok na pala ako eh. Malamang hindi ko yung narinig ng maayos. Anong ibig mong sabihin ngayon? Tinatanong pa ba yan? Hindi ka aalis. Arnel naman! Kahit na ano pang sabihin mo, dito ka lang sa bahay natin. Napakainit sa labas tapos kakaladkirin mo mga anak mo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Baka mapabayaan mo lang sila. Magta-tricycle naman kami ah. Saka sa mall naman kami pupunta ng mga kaibigan ko para hindi mainit. Kahit nasa simbahan pa kayo pumunta, wala akong pakialam. Dapat kung anong gusto ko, yun ang masunod. Hindi ka aalis. Hindi mo isasama ang mga anak ko. Dito lang kayo sa bahay natin. Ano ba kasing masama sa paglabas ko ha? Gusto ko lang naman maiba yung paligid ko kasi nagsasawa na ako rito sa bahay natin. Hindi mo ba yun naiintindihan? Laging ikaw na lang yung nakakalabas sa ating dalawa. Paano naman ako? Malamang kailangan ko lumabas para pumasok sa trabaho ko. Hindi lang yun. Umaalis ka rin para makipagkita sa mga kaibigan mo pag day off mo. Tapos ako hindi ko pwedeng gawin yun? Sobra naman yata yun, Arnel. Hindi na tama yun. Yung hindi tama ay ang itsura mo. Ano namang mali sa itsura ko? Posturang-postura ka eh. Kung sa mall lang naman kayo pupunta ng mga kaibigan mo, bakit kailangan mo pang mag-ayos ng gusto? Siguro may lalaki kang pinagagandahan, no? Wala akong pinagagandahang lalaki at wala na ba akong karapatan na mag-ayos ng sarili lalo lalabas ako? Hindi mo na kailangan magpaganda dahil may asawa at anak ka na. Hindi ko naman nakakalimutan yun ah. Hindi naman pala eh. Pero kung umasta ka dyan, mukhang nakakalimutan mo ng pamilyado ka. Baka akala mo na wala na sa isip ko yung delivery boy ng tubig na kinausap mo kanina. Ewan ko sa'yo. Para ka namang tanga eh. Paulit-ulit tayo. Kung ano-anong iniisip mo wala namang katotohanan yung mga binibintang mo sa akin. Bakit ko naman gagawin yun mahal kita, saka yung mga anak natin? Sige nga. Hindi ko alam. Kaya nga para di na ako magkaganito, sundin mo na lang ako. Di ba, masunurin ka namang asawa? Patunayan mo sa akin na marunong ka sumunod sa mga gusto kong mangyari para hindi na tayo mag-away pa. Papadudod, gusto ko lang naman sanang aliwin ang sarili ko sa pamamagitan ng paglabas para makipagkwentuhan o kumain kasama ang mga kaibigan at dati kong kaklase. Isasama ko naman ang mga anak namin kaya hindi totoo ang ibinibintang ni Arnel na mapapabayaan ko ang mga bata. Isang bagay pa ay hindi ako natuwa sa pagsiselos niya sa delivery boy ng tubig sa bahay namin dahil walang katotohanan ang mga paratang niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisipang magtaksil sa kanya kahit na sumusobra na siya. Kaya nga hiyang-hiya ako doon sa delivery boy na inaway niya noong sumunod na araw. Hindi na tuloy yun bumalik sa bahay para mag-deliver. Bali iba na ang nagdadala ng tubig sa bahay namin pero bantay sarado pa rin si Arnel. Ewan, siloso na wala sa lugar ang asawa ko. Kaya lihim akong naiinis sa kanya at pakiramdam ko. Lalo akong nasasakal sa presensya niya. Pero hindi naman palaging ganon ang imahe ni Arnel kasi sa totoo lang ay may sweet side din naman siya. Bagay na nagustuhan ko sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako, Papa Dudut.
Hanggang ngayon ba may tampo ka pa rin sa akin, mahal? Paano ko sabihin kung oo, magagalit ka ba sa akin? Hindi, pero malulungkot ako. Bakit naman? Kasi iisipin ko na hindi mo naiintindihan na pinoprotektahan lang kita laban sa mga manyak sa labas ng bahay natin. Kaya madalas kitang pagbawalan na umalis. Hindi na kasi natin sigurado yung panahon. Baka mamaya may mangyari sa inyo ng mga anak natin pag lumabas kayo ng bahay. Arnel naman, hindi naman ako siguro ganun katanga para hindi isipin yung kaligtasan namin ng mga anak natin sakaling lumabas ako, di ba? Prioridad ko pa rin naman yun. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko pati na yung mga bata. Tungkol naman dun sa mga sinasabi mong manyak, sa itsura kong to na mukha ng losyang dahil sa pag-aalaga ng 2 bata at buntis pa sa pangatlo natin, pag-iinteresan pa ba nila? Baka nga makita pa lang nila ako, tumakbo na sila palayo sa akin kasi napagkamalan nila akong aswang. Di bali ng ganun. At least panatag akong walang mananamantala sa'yo. Anong di bali ng ganun? Na mukha akong losyang sa kaaswang? Bakit ba kasi ganyan ang tingin mo sa sarili mo? Ay hindi ba? Nagtanong ka pa talaga, sa yun yung nakikita ko sa tuwing humaharap ako sa salamin. Mukhang losyang, puyat at laging pagod. Tapos nagsisimula na ulit umitim yung mga singit at batok ko gawa nitong pagbubuntis ko. Lumaki na rin tong ilong ko. Tingnan mo, naglalagas na rin yung buhok ko. Ang pangit-pangit ko na, Arnel. Tapos ayaw mo pa ako nakikitang nag-aayos ng sarili. Pasensya ka na. Talagang pasensya lang ang masasabi. Ano bang gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo, isipin mo. Pati ba naman yung mga bagay na yan, ako pa yung mag-iisip? May sarili ka namang utak dyan, kainis ka. O sige, gusto mong lumabas, di ba? Oo. Sige, lalabas tayo. Ha? Talaga? Oo, naisip ko na tama ka. Masyado naman kita pinagbabawalan. Hindi ka naman preso sa pamamahay natin. Ayoko na yun yung isipin mo dahil lang ayaw kitang lumabas. Kaya naisip ko na sasamahan na lang kita para makasigurado ako na magiging ligtas kayo ng mga anak natin. Saan naman tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Kahit saan, magsabi ka lang. Mag-date tayo katulad ng dati. Pero kasama na nga lang natin mga anak natin. Wala namang problema sa akin yun. Lalo wala naman tayong mapag-iiwanan sa mga anak natin. Sige, ganun na lang. Mag-isip ka ng lugar na gustong-gusto mong puntahan. Tapos sa day off ko, lalabas tayo. Talaga? Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Tsaka paraan ng pakikipagbati ko rin to sa'yo. Naku, wala na yun. Basta matuloy lang yung paglabas natin ng mga bata. Alam mo kasi, sabik na akong mamasyal. Matagal na rin simula nung huling beses na nangyari yun, kaya medyo naaaburido na ako rito sa pamamahay natin. Kaya nga paghandaan mo yan, lalo na sa kung anong susuotin ng mga anak natin. Gusto ko maging presentable, pero presko yung magiging damit nila, kasi mainit dito sa atin. Alam ko naman yun. Hayaan mo at hahanapan ko sila ng maayos na damit. Salamat, mahal. Salamat din, mahal. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Excited na ako mag-day off ka para makalabas na tayong pamilya. Ako rin sobrang excited na. Kaya sana huwag ka na magtampo sa akin ha. Bati na tayo. Hindi na ako nagtatampo at oo, bati na tayo. Papadudot noon na lang ulit ako na ilabas ni Arnel simula nang nanganak ako sa pangalawa namin. Para akong ibong nakalaya sa hawla ng mga panahong yon kaya naman sobrang saya ko. Sinulit ko na ang pamamasyal namin dahil alam kong baka matagal ulit yon mangyari. Habang nasa labas kami ay biglang bumalik sa akin ang nakaraan. Yun bang bago pa lamang kami magkasintahan ni Arnel dahil madalas na niya talaga akong nilalabas noon para mamasyal at mag-date. Gaya ng sinabi ko ay may sweet side rin si Mr. ko. Likas siyang maalaga at malambing. Kaya nga nagustuhan ko siya ng husto kasi pakaramdam ko ay nasa kanya na ang lahat ng katangiang hanap ko sa isang lalaki. May pangarap din siya sa buhay at lagi niyang sinasabi na hindi niya ako pababayaan. Lalo na pag may sarili na kaming pamilya. Kaya nang dahil sa date naming yon, papadudot ay naramdaman ko ulit na maging malaya at maging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mali siguro talaga na umasa ako na magbabago pa si Arnel, lalo na sa pagiging seloso niya. Dahil pagkatapos ng date naming yon ay tumindi ang pagsiselos na nararamdaman niya. Hindi niya makalimutan yung mga nakasalubong naming tao na napatingin sa akin ng panahong yon.
May sinabi pa siya sa akin na ginusto ko raw na habulin ang tingin ng mga kalalakihan dahil sa pananamit ko. Ako na lamang ang naaburido kasi siya lang naman ang nakapansin ng mga bagay na sinasabi niya sa akin. Wala akong ginagawang masama, formal ang pananamit ko pero hindi ko na kasalanan kung may tumingin man sa akin. Hindi ko na yon kontrolado. Kahit na mabuting ama si Arnel sa mga anak namin ay hindi naman siya mabuting asawa sa akin. Bukod sa pagsiselos niya ay ramdam ko na kinokontrol na niya ako. Sa totoo lang, ang dami na niyang pinagbabawal sa akin. Halimbawa noon ay ang pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga hindi niya kilala. Bawal na rin ako mag-makeup at magpaganda para hindi raw pansinin ng ibang tao. Bawal mag-lipstick, gumamit ng cologne at kahit na anong pabango. Bawal din ang magpa-manicure at pedicure. Grabe, hindi ko na alam ang gagawin. Para na akong mababaliw nang wala sa oras. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang pangatlong anak namin ni Arnel. Mas naging tutok ako sa pag-aalaga sa mga anak namin kahit na pagod na ako. Tapos kapag sumusumpong ang toyo at pagsiselos ni Arnel, ay nadaragdagan lang ang pagod na nararamdaman ko, Papa Dudut. Peste namang buhay to, oh! Ano bang problema mo? Nagtanong ka ba talaga? Ikaw yung problema rito. Anong ako? Paano nga ako ay kararating lang natin mula sa pagsisimba tapos biglang ako naging problema? Oo! Kasi bakit mo masyado kang maganda? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba nakita yung lalaking katabi mo sa jeep kanina? Kung toro titing sa hita mong lintik ka eh. Kung bakit kasi hindi ka nakinig sa akin na imbes na magpantalon, nagbistida ka. Tapos yung katabi mong lalaki, panay sulyap naman sa'yo, pero hinahayaan mo lang. Hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo. Saka wala namang problema sa suot ko Mas dapat nga na magbestida sa simbahan kaysa pantalon. Sinasabi mo ba na ayos lang din natitigan ka ng mga lalaking yon? Syempre hindi. Lumalabas kasi na gustong gusto mo eh. Kunwari ka pa na hindi mo alam. Hindi ko naman talaga alam, lalo na karga ko yung anak nating bunso. Saka kahit na alam ko, sigurado na hindi ko yun gugustuhin dahil may asawa na akong tao. Hirap sa'yo, masyado kang malisyoso, nakakasama ka ng loob eh. May gana pa talagang sumama yung loob mo. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na gusto lang kitang protektahan laban sa mga manyak na yon? Baka naman nasa isip mo lang yan. Anong sinabi mo? Sabi ko, baka nasa isip mo lang yan. Yun bang minamanyak ako ng ibang tao kahit hindi naman? Masyado mo lang binibigyang kulay lahat ng bagay kasi praning ka. Ako pa talaga naging praning rito? Eh sino pa ba? Alam nga namang ako o yung kapitbahay natin, ikaw lang naman yung ganyan sa atin. Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo lang akong protektahan laban sa mga manyak dyan sa labas. Pero hindi naman ganun yung nararamdaman ko. Kasi, di ba, dapat pakiramdam ko ligtas ako sa'yo, pero bakit hindi? Anong hindi? Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Sige nga. Na habang tumatagal, mas natatakot na ako sa'yo at sa pwede mong gawin sa akin dahil dyan sa walang katuturan mong pagsiselos. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan dati Bakit bigla ka na lang naging seloso nang wala sa lugar? Siguro kasi kasalanan mo rin. Paano naging kasalanan ko? Kasi binibigyan mo ako ng dahilan para magselos. Pinagsasasabi mo dyan, hindi yan totoo. Totoo yun kasi yun yung nararamdaman ko. Katulad na lang kanina. Walang ibig sabihin yung nangyari kanina. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung hindi ka maniwala. Hindi ko na problema yun. Ganon? Sige, halika rito. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Sa hindi pa rin talaga ako mapanatag na wala lang yung nangyari kanina eh. Sabi mo bahala ako, di ba? Kaya nga halika rito. Kasi kukumpirmahin ko lang kung hindi ka nasabik nung tinitigan ka ng dalawang lalaki sa jeep. Ano? Nababaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero di ako matatahimik hanggat hindi ako nakakasigurado. Ano ba hinihintay mo? Hubarin mo na yung panloob mo. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi gusto kong tingnan at amuyin para makasigurado ako na hindi ka nga nakaramdam ng pananabik. Huwag mo nang hintayin na ako pa yung maghubad dyan sa'yo. Dalihan mo na!
Papa Dudut, ginawa nga ni Arnel sa akin ang bagay na gusto niyang gawin upang makumbinse ang sarili niya na wala akong naramdamang pananamig doon sa mga lalaking nakatabi ko sa jeep. At kahit na anong iyak at pakiusap ko sa aking asawa na huwag niyang gawin ang bagay na yon, ay tila nagbingi-bingihan siya sa pakiusap ko. Matapos noon ay nagalit ako sa kanya pero mas galit pa rin siya sa akin. Pinagbantaan pa niya ako na ayusin ko ang sarili ko at huwag ko raw subukang makipaglandian sa ibang lalaki habang nakatalikod siya. Meron daw talaga akong kalalagyan sa kanya. Papa Dudut, yun na yata ang pinakamalalang away namin ni Arnel nang dahil sa pagiging seloso niya. Umabot na kasi sa point na naging marahas na siya sa akin at hindi na lang yon basta pananalita. Natakot na ako sa kanya ng husto. Anumang sandali, Papa Dudut, ay pipitik siya at mapipisikal na niya ako. Bukod doon, pakiramdam ko ay hindi na niya ako nire-respeto bilang babae at bilang kanyang asawa, Papa Dudut. Mahal, sige na. Pagbigyan mo na ako. Miss na kita eh. Bango naman. Ano ba, Arnel? Ayoko, wala ako sa mood. At bakit wala ka sa mood? Pagod ako eh. Masakit katawan ko. Gusto ko na lang matulog. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kasi matagal na rin simula nung huling beses mo ako pinagbigyan. Anong matagal? 2 gabi pa lang naman yung nakalipas ah. Hirap sa'yo, masyado kang mainit. Akala mo sa akin parausan mo? Anong parausan? Yun kasi yung nararamdaman ko eh. Na parausan mo lang ako. Na anumang oras, pwede mo akong galawin at gamitin para matugunan yung pangangailangan mo. Hindi ka marunong makinig pag sinasabi kong pagod ako o wala ako sa mood. Kasi para sa'yo, responsibilidad ko na pagbigyan ka sa lahat ng oras na gusto mo. Natural! Asawa kita! Kaya ano bang nirereklamo mo dyan? Hindi naman yun ang issue rito, kundi ang pagiging mainit at mapilit mo sa kama. Kainis naman! Dami mong arte! Buti pa mag-iosyo na lang muna ako sa labas kaysa makipagtalo sa'yo. Teka, ano yan? Alin ba yun? Yan oh! Ano nga yun? Yung nasa basurahan. Kukunin ko para makita mo. Pati ba naman basura natin pinag-iinitan mo? Paanong di mag-iinit ang ulo ko? Pakete to ng pills. Ha? Sa'yo ba to? Sa'yo to eh. Iniinom mo to? Magsabi ka ng totoo. Oo, akin yan. At oo, iniinom ko yan. Bakit ka umiinom nito nang hindi ko alam? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, ayoko pang mabuntis. Walang hiya ka, Reggie! Yan ang dapat sa'yo! Hayop ka, bakit mo ako sinampal? Kasi marunong ka na magsikreto sa akin! Hindi ganyan na mag-asawa! Ginawa ko lang yun kasi sigurado ako na pag nalaman mong umiinom ako niyan, siguradong magagalit ka sa akin at baka nga ipatigil mo pa. Ipapatigil ko talaga. Kasi ito pala ang dahilan para hindi tayo magkaanak ulit. Ilang anak pa ba ang gusto mo mula sa akin? Nakakatatlo na tayo sa loob lang ng 3 taon, Arnel. Ilang buwan pa lang yung lumilipas pagkapanganak ko tapos binubuntis mo na agad ako. Hindi ka na ba marunong maawa sa akin? Responsibilidad mo bilang asawang babae na magbuntis. Nakakalimutan mo na ba yon? Hindi ko yun nakakalimutan pero utang na loob naman. Gusto mo na yata talaga akong mamatay. Ilang beses kong sinabi sa'yo na ayoko munang sundan yung pangalawa natin pero hindi ka nakinig. 5 buwan pa nga lang yung anak natin nung nabuntis na naman ako sa bunso natin. Tapos ngayon may plano ka na namang anak-anak ko? Oo, kaya mo nga kaming buhayin at naibibigay mo yung mga pangangailangan namin. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para ganituhin mo ko. Sinabihan na rin tayo ng doktor natin na delikado para sa akin na mabuntis agad. Lalo hindi pa nakaka-recover yung katawan ko sa panganganak. Pero hindi ka marunong makinig. Mahalaga lang sa'yo yung sarili mo. Hindi mo na ako inisip. Alam mo, hindi totoo yan. Yun yung totoo. Dahil yun ang nararamdaman ko. Hindi mo na ako ginalang bilang asawa mo. Tapos hindi mo na rin ako nirespeto bilang tao. Kung ganyan lang din naman ang gagawin mo sa akin, bakit hindi mo na lang ako patayin ngayon? Ano ba pinagsasabi mo? Patayin mo na lang ako kasi pagod na ako makisama sa'yo.
Papadudot, nagkaroon talaga ako ng matinding galit sa asawa ko na nag-ugat matagal na ang panahon ng nakakalipas. At magpahanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang galit na yon. Pero pagkatapos ng matinding away naming yon ay sinuyo ulit niya ako tulad ng dati. Ngunit hindi na ako nadala at nagpabola sa mga matatamis niyang salita. Sa kabila ng lahat ay pinili ko pa rin makisama kay Arnel dahil siya pa rin ang tatay ng mga anak namin. Kapansin-pansin ang pagbabago niya pagkatapos ng away naming yon pero hindi pa rin nawala ang pagiging seloso niya. Kung may nawala man, walang iba kundi ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Lumipas po ang mahabang panahon, namatay si Arnel bago mag-pandemic dahil inatake siya sa puso. Pero kataka-taka na ni isang luha ay walang pumatak sa aking mga mata para sa aking asawa. Sa halip, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, lalo na nakalaya na ako sa kanya. Pero hindi pa rin naging madali at magaan ang buhay dahil ako na lang ang naiwan upang itaguyod ng mga anak namin. Buti na lamang at may pensyon ang namayapa kong asawa na siyang nakatulong upang makaraos kami lalo na noong pandemic. Sa kasalukuyan ay masaya ako dahil meron na akong negosyo na siyang katas ng pag-iipon ko ng pera mula sa mga trabaho tulad ng paglalabada at pagtitinda ng merienda na ginawa ko sa mga nakaraang taon. Kahit na mahirap ang buhay at kahit na marami akong agam-agam sa sarili ko ay nagpatuloy pa rin po ako at hindi sumuko. Marami rin akong what if. At kahit na hindi nasagot lahat ng tanong ko ay naniniwala akong may dahilan ng lahat. Malaking bagay din sa akin ang suporta ng mga anak ko at ilang pinagkakatiwalaang kaibigan upang mas makaya ko po ang lahat. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko sa inyong istasyon. Sana nga po'y kinapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. God bless and more power po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Reggie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Barangay LS 97.1.